Dinala ni Trump ang China sa impyerno bago dumating sa Beijing ngayong Martes, Mayo 12, 2026. Ang biyahe na itinakda para sa Mayo 14 at 15 ay naglalagay kay Xi Jinping sa harap ng hindi matiis na presyon. Dahil ang White House ay may mga hinihingi tungkol sa Iran, rare earths, Taiwan, langis at posibleng suporta ng China sa mga network na konektado sa makinang militar ng Tehran. Hindi lang makikipag-usap si Trump, darating siya para maningil. Isang China na tahimik na umuunlad, bumibili ng langis mula Iran, kumukontrol sa mga critical na mineral at patuloy na pinipiga ang Taiwan sa Indo-Pasipiko. Ikukuwento ko lahat yan sa'yo. Pero ngayon, siguradong gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling well-informed. Impormasyon sa real time, may mataas na kalidad at kredibilidad. Milson Alves. Nagsisimula ang pressure sa Iran. Naglatag ang Washington ng mahigpit na paniningil laban sa mga kumpanya at mga individual na umano'y tumulong magpadala ng langis ng Iran sa China. Noong ika-11 ng Mayo, pinatawan ng parusa ng pamahalaan ng Estados Unidos ang 3 tao at 9 na kumpanya, kabilang ang mga kumpanyang konektado sa Hong Kong, United Arab Emirates at Oman, dahil umano sa pagtulong sa Tehran na magbenta ng langis at suportahan ang mga network ng pananalapi ng Revolutionary Guard. Ayaw ni Trump na maging takbuhan ng Iran ang China sa ekonomiya habang binabantaan ng Tehran ang mga ruta ng enerhiya, pinupundohan ng kaalyado ng China at hinahamon ang presensya ng Amerika sa gitnang silangan. Ipinagtatanggol ng Beijing ang sarili, sinasabing sobra ang mga parusa pero ipinapakita lang nito ang tindi ng presyon. Bumili ang China ng maraming langis mula sa Iran nitong mga taon na naging mahalaga sa ekonomikong kaligtasan ng Tehran. Ngayon, sa pagpunta mismo ni Trump sa kabisera ng China, kailangang harapin ni Xi ang isang alanganing tanong. Gusto ba nitong makita bilang isang responsableng kapangyarihan o bilang bansang tumutulong sa Iran na mapanatiling umiikot ang pera? Sa gitna ng krisis, ito ang dagok na gustong iwasan ng Beijing. Bago pa magsimula ang biyahe, damanan ng pamahalaang Chino ang politikal na gastos ng kanilang pakikitungo sa Teheran. Lalo pang nagpapabigat dito ang kipot ng Hormuz. Direktang naapektuhan ng seguridad sa enerhiya ng China ng krisis sa Golpo dahil malaking bahagi ng langis na nagpapatakbo sa ekonomiya ng Beijing ay dumadaan sa sensitibong rutang pandagat. Ipinapakita ng datos mula sa Reuters na bumaba sa 7 milyong bariles kada araw ang pag-aangkat ng langis ng China noong Abril na siyang pinakamababa sa halos 4 na taon. Habang bumagsak ang mga pagbili sa ruta ng Hormuz dahil sa digmaan at pagharang. Ibig sabihin, darating si Trump sa Beijing habang ramdam na ng China sa bulsa ang krisis na sinusubukan nitong pamahalaan mula malayo. Dinala rin ng White House ang usapin ng rare earth minerals. Sinubukan ng China na gamitin ang mga critical na mineral bilang pananakot sa Estados Unidos, pero naging pampubliko ang paglalanta dito sa kanilang rehimen. Pumapasok ang mga materyales na ito sa mga sistema ng depensa, teknolohiya, chips, dekuryenteng sasakyan, radar at drone. Ginamit ni Trump ito bilang pampulitikang paratang sa pagpupulong kay Xi Jinping. Ibinebenta ng China ang katatagan, pero ginagamit ang dependensyang pang-ekonomiya bilang kasangkapan. Mabigat ang paniningil na ito dahil alam ni Xi ang halaga ng rare earth, kaya hindi siya komportable sa pagpupulong kay Trump. Ang pagbisita ni Trump ay ginagawang diplomatikong problema ang dating kalamangan ng China. Ang Taiwan ay magiging isa pang punto ng alitan. Sinabi ni Trump na plano niyang kausapin si Xi Jinping tungkol sa bentahan ng armas sa Taiwan at kaso ni Jimmy Lai na nakakulong sa Hong Kong. Iniulat ng Reuters na binanggit ni Trump bagong biyahe ang $1 billion na armas para sa Taiwan at pag-iit sa mga kalayaan sa Hong Kong. Para sa Beijing, sensitibo ito dahil Taiwan ang sentro ng ambisyon ng China, habang Hong Kong ay nagpapakita ng mapanupil na mukha ng rehimen. Itinuturing ng China ang Taiwan na panloob na issue, ngunit dumating si Trump na inilalagay ang panrehiyong seguridad sa talakayan. Estratehiko ang isla sa Indo-Pasipiko. Mahalaga ito sa China dahil sa chips at balanse ng militar kontra Beijing. Hindi magkakaroon si Xi Jinping ng malayang pagkakataon na takutin ang Taiwan. Ang pagpupulong sa Beijing ay naglalagay kay Xi Jinping sa harap ng hamon sa sarili niyang teritoryo. Pumunta si Trump sa China, dala ang anino ng Taiwan, hukbong dagat ng Amerika, teknolohiya at mga kaalyadong Asyano. Pinalala ng Hong Kong ang kahihiyan. Si Jimmy Lai ay internasyonal na simbolo ng panunupil ng China sa mga kritikal na tinig.
Sa pagdadala ng usaping ito kay Xi, pinipilit ni Trump ang China sa isyung iniiwasan ng Beijing, kalayaang pampulitika. Mas nais ng rehimeng Chino ang usapin sa kalakalan, taripa at kasunduan dahil kaya nilang makipagnegosasyon gamit ang mga numero. Ngunit pagdating sa usapin ng kulungan, sensura, relihiyon at kontrol sa lipunan, lumalabas ang tunay na anyo ng China. Ginagamit ito ni Trump para ipakita na hindi lang tungkol sa ekonomiya ang biyahe. Kinakaharap din niya ang pagtrato ng Beijing sa mga tumututol sa Partido Komunista. Ang pagpupulong ni nakalihim ng China na si Wang Yi at kalihim ng Iran na si Abbas Araghchi ay lalong nagpapabigat sa Beijing. Naganap ang pagbisita ng kinatawan ng Iran sa China ilang araw bago dumating si Trump, kung saan nais ng Beijing magpakitang tagapagtanggol ng dialogo at katatagan. Para sa Washington, ibang sitwasyon. Habang nasa sentro ng krisis ang Iran, lumalabas ang China na sumusuporta sa diplomatikong espasyo ng Tehran. Nagbibigay ito kay Trump ng pagkakataon na direktang papanagutin si Xi. Kung may impluensya ang China sa Iran, dapat nila itong gamitin para bawasan ang tensyon. Kung hindi nila ito ginagamit, lumalabas na diplomasya nila ay para lang protektahan ng mga kaalyado, hindi pigilan ng banta. Ang kalkulasyon ni Trump ay simple at matindi. Umaasa ang Beijing sa enerhiya, export, access sa mga merkado, at katatagan ng mga ruta sa dagat. Panatsilihin ang presyon sa Taiwan, bumili ng murang langis sa Iran, kontrolin ang rare earth minerals, at palawakin ang impluensya sa gitnang silangan. Pinagsasama ni Trump lahat ng isyu nito sa isang mesa. Yan ang di matitiis na presyon. Kailangang harapin ng China ang maraming isyu ng sabay, hindi na maitago ang isang krisis sa likod ng iba pa. Ayon sa kasaysayan, ang pagbisita ng mga Amerikanong presidente sa China ay nagiging game changer kapag alam ng Washington kung saan idiin ang presyon. Noong 1972 pumunta si Nixon sa Beijing at nagbukas ng bagong yugto ng Cold War sa pamamagitan ng pagsamantala sa tunggalian ng China at Unyong Sobyet. Hindi ito diplomatikong pamamasyal. Isang estratehikong hakbang ito na nag-alis sa China sa pag-iisa at naglagay sa Estados Unidos sa sentro ng tunggalian ng mga makapangyarihang bansang komunista. Ngayon, pumapasok si Trump sa Beijing na may ibang presyon. Hindi lang siya nag-aalok ng pakikipaglapit. Dumarating siya para idiin ang usapin ng langis ng Iran, mahahalagang mineral, Hong Kong, at seguridad sa enerhiya. Pareho ang lohika, langis. Hindi siya nag-aalok ng pakikipaglapit. Puro mahahalagang langis lang. Mahahalaga, tulad ng mga produktong yon. Dumarating siya na hinihingi ang langis ng Iran. Mahahalagang mineral, mga produktong langis. Mga mineral tulad ng Iran, langis. Ginamit ni Nixon ang pagkakahati ng mga komunista. Ginagamit ni Trump ang pagdepende ng China sa enerhiya, kalakalan, at pandaigdigang katatagan. At may makasaysayang halimbawa na tumutulong maintindihan ang halaga ng Taiwan. Noong 1995 at 1996, naglunsad ang China ng mga pagsubok ng misil at nagsagawa ng mga ehersisyong militar para takutin ang Taiwan. Ang tugon ng Estados Unidos ay kinabibilangan ng pagpapadala ng mga aircraft carrier sa rehiyon na nagpapakita na kayang magbanta ng Beijing pero hindi nito kayang kontrolin mag-isa ang kipot. Malakay ang epekto ng insidente ngayon sa estratehiya ng China. Simula noon, nag-invest ang Beijing sa hukbong dagat, misil at teknolohiya para pigilan ang muling pagpapakita ng lakas ng Amerika. Muling binabanatan ni Trump ang sensitibong issue sa pagbenta ng armas sa Taiwan, pagpupumilit sa politika at pagdatanggol ng balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pasipiko. Para kay Xi, hindi ito maliit na bagay. Paalala ito na may lakas pa rin ng Estados Unidos na pumasok sa pinakasensitibong usapin ng China kahit sa kabisera ng mga Chino. Ang impyerno para sa China ay nasa mga sagot na kailangang ibigay ni Xi sa harap ni Trump, ng mga merkado, ng Taiwan at ng mga kaalyadong Asyano. At ng lahat ng nagmamasid, kung ang Beijing ay kikilos bilang responsableng kapangyarihan o tahimik na taga-suporta ng mga krisis na nagbabanta sa mundo. Ako si Milson Alves, internasyonalista at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Makikita ang mga news links sa video description. I-like mo ang video, mag-subscribe sa channel, at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.